Jason sa harap-harapang ni Real Talk si Maria Ressa. Ating abangan ang buong detalye, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Nananawagan ang veteranong mamamahayag ni si Jason sa Bureau of Internal Revenue o BIR na suriin ang tax compliance ng most least trusted news organization sa bansa na Rappler. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Sonza na dapat suriin ng BIR ang issue matapos ipag-utos ng Securities and Exchange Commission o SEC ang pagsasara ng Rappler dahil sa paglabag sa batas. Pinuna rin ni Sonza ang pagdepensa ng mga banyaga kay Ressa. May mensahe naman si Sonza sa US government na ayon sa kanya ay backer ni Maria Ressa. Kahapon lang ay umapilan na lang sa Korte Suprema si Maria Ressa na walang kasabay na paninisi, lalong-lalo na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ito ang sinabi ni political analyst Antonio Contreras sa panayam ng SMNI News. Hindi rin aniya tama na sabihin ni Ressa na sinusupil ng kasalukuyang administrasyon ang kalayaan ng pamamahayag dahil kahit maayos na ipinag-utos ng Securities and Exchange Commission o SEC na huminto na ang operasyon ng Rappler na pinamumunuan niya ay hindi pa rin naman sila nagsara. Samantala, binigyang diin din ni Contreras na hindi ipinanganak si Ressa at ang Rappler na exempted sa batas ng lupa, kung saan sila lang ang maaaring manira sa kahit sinuman. Kasunod nito, ipinanawagan ng political analyst na hindi maaaring hayaan si Ressa at ang Rappler na magbigay definisyon kung ano ang nararapat para sa bansa, lalong-lalo na sa abroad. Pagka nakita lang hindi na obra, i-abandon nila yan. Kawawa yung maaling yan. Yung batas ba, sir? Kasi pag naglabas ng pahayag itong Rappler, pag gumawa ng balita, lalo na pag against sa iba, tapos may desisyon ang korte against, grabe talaga pinagpepiyastahan nila, pinapahiya talaga nila, no? Kung sino man yan na halimbawa may kaso lang, kahit na nasampahan lang ng kaso na wala pang final verdict talaga, talagang sasawsawan nila. Pero pag sila yung natamaan naman ng batas, mali. Parang kumbaga sila lang yung laging tama at hindi sila nagkakamali. Kasi nga, ang feeling nila superior sila that they are untouchable because they represent the interest of, anong tawag nito, of the USA. Yun ang feeling nila na kahit anong mangyari, kahit mali kami, meron kaming backup. Pero tandaan natin, lahat ng pagkakataon na ginawa ng Amerika, backup, hindi na-abandon nila. They did that in Vietnam, they abandoned Vietnam. They did that in Libya, they abandoned Libya. They did that Afghanistan, itong huli. They abandoned Afghanistan. Ganun ang Amerika susubok at susubok yan para masira ang isang lugar. Kasi meron silang vested interest Pag hindi nila nakuha yung vested, ano bang vested interest nila sa Afghanistan? Cocaine, opium, di ba? Yun ang kanilang nininegosyo Ganon din sa Pilipinas. Talagang gustong-gusto nila kasi we are a dumping ground of their products Ilang example na lang. Ilang taon tayong niloko. Dito nila pinubuhos yung mga Aquanet. Yung mga spray net ng pampaganda, kunuhay ng buhok. Diba, ng baba. And yet, dekada na palang ng daan, hindi na pinapayagan ibenta sa Amerika yung Aquanet. Yung, anong tawag niyan? Yung spray net. Di tagal na luloko Pilipinas. Kahit na sa mga kahit na sa mga agricultural product. Ang tagal-tagal na lang sinasabi, oy, magaling yung malata yun, etc., etc. Yung pala, matagal ng ban doon sa pesticides na sa FDA. Pero pinapagamit pa sa Pilipinas. Ngayon, anong tinitira la? West Philippine Sea. Kasi nga, merong sa pag-aaral, malaki ang oil deposit ng South China Sea. Pero ang problema, anong pangalan nito? Hindi naman natin kaya i-develop talaga yan. Kaya dapat talaga, yung lahat ng claimant, magsama-sama yan, makipag-ugnayan, kung sino mag-ugnayan. Ba't not Amerika? Ang Amerika dyan, pag nakuha, bakit ba nila tinira ang Iraq? On the pretext of a weapon of mass destruction. Wala naman, di ba? Anong nangyari? Kinupo nila yung oil fields ng Iraq.
ganun kasama ang ang mga negosyante ng Amerika eh. Hanggat meron silang pipigain nila using phones like Maria Ressa. And the rest, no? Meron pang CMFR dyan, meron pang PCIJ, ang dami lang ginagamit dyan. Vera Files, lahat yan tumatanggap ng pera magmula sa NED. And the nerve, sila pa yung nagsasabing magpa-fact check. Okay. Sir Jay, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Siguro, minsahin niyo na lang sa ating mga kababayan dahil maraming mga kumakalat. Yung mga ganito, paano ba dapat tanggapin ng taong bayan? Kasi alam mo naman, sabi mo nga, para at least malinawan yung ating mga kababayan, baka marami pang maloko. Ako naniniwala naman. Tayo kasi, bansa tayo, we are a sovereign country. Hindi tayo pwedeng pangimasukan ng mga ibang dayuhang bansa gamit ang mga nagpapanggap ng mga Pilipino, no? Kawawa eh. Meron namang mga Pilipino na nabubulag doon sa idea na, uy, I'm working for a superpower, no? Na kaya I will be untouchable, no? Kasi nga tumatanggap sila dolyares. Pero hindi na gising ng Pilipino eh. May option ka eh. Dati-dati, pag sinabi ng ABS-CBN, gospel truth. Pag sinabi ng TV5, gospel truth. Pag sinabi ng GMA7, gospel truth. Ngayon, may option ka na eh. May option ng tao eh. You have independent networks, maliit, pero nakakapuwing. Tapos, nagbago na ang takbo ng mundo. It is a wide web. Lahat tayo, we have access to it. So, hindi na pwede yung mga bubulahin mo ang tao, pagpapaniwalaan mo. Ngayon, as far as Maria Ressa is concerned, she's nobody. Ako nga, ayaw ko na nga sana pag-usapan ito dahil lumalaki lang ang tumbong ng lintik na yan eh. Pero, mabuti na yung paminsan-minsan, sinasabi natin, hoy, babae, wala ka. Wala ko yung paki kung anong mangyari sa iyo, no? Kung babae ka man, kasi iba yata ang preference niya, no? But we will not touch on that. Iba yung gender preference niya. Kasi nagdadamit siya, di siyempre babae siya. So, ngayon, kung mabilanggo siya, problema niya yon. Ngayon, kung sa tingin niya talagang hindi siya nabigyan ng pagkakataon at mali yung application ng batas, well, she can always go to the Supreme Court, no? Yun naman ang kasi sa demokrasya ganyan, hindi naman natin pwedeng pangunahan yan. Nakita mo nga hindi pinakialaman ni Duterte yung kaso niya. No? It went through the process. No? Natalo siya. Kumuha siya ng magagaling na abogado. Di ba, nagsabi pa nga siya kukuha pa siya abogadong galing ng Amerika. Pero, alam mo yung mga pautot na ganyan, dati-dati, ubra yan. Ngayon, sa makabagong takbo ng buhay, hindi mo na pwede isa. Kaya pag sinabi mong itim yan, yung tao, titingnan niya, hindi naman, pula naman ito eh. Kapareho niyan, di ba? Nagyabang yung angat buhay. Nagbigay kami ng tulong dyan sa Ifugao, sa Banawe, doon sa mudslide. Kamukat-mukat mo, kinunan nila litrato, yung bodega ng munisipyo, na nandun nakastock yung pinadala ng DSWD, hindi naman galing sa angat buhay. Yung mga ganun kasinungalingan, dapat hintuan na natin yan. Hindi na natin mabobola ang tao. Para naman sa inyo, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Magkomento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.